Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jaime Fabregas. May natanggap po akong love letter na babasahin ko sa inyong lahat ngayong umaga. Ito po ay tungkol nga po sa kung kaya ng Pinoy. Ang sabi niya, kaya nga ba natin? Sagot daw ang pagkakaisa, magbibigay daw ito ng kaginawaan ng isang bagong umaga. Subalit, bakit tila nauuna ang pansariling interes ng mga makapangyarihan kapwa sa pagnanais na palitan ang saligang batas at ipagtanggol ito? Bakit inuuna ang bangayan habang tumataas ang presyo ng mga bilihin? Bakit walang paglilinaw ukol sa ating halalang nalalambungan sa duda at sinasabing pagbili ng mga boto? Bakit hinahayaang maging larangan ng tunggalian ng mga superpower ang ating kapuluan at ang ating mga dagat? Gusto nating lahat maaninag ang bagong umaga. Gusto nating lahat magtagumpay ang pamahalaan. Ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa bansa kung sinusuportahan natin ang tama at tinatawagan ng pansin ang mali. Pero kung hindi pa maaninag ni ang madaling araw, nasaan ang mga pinunong titindig? Nasaan ang galit ng bayan? Kaya ba talaga, Pinoy? Balikan natin ang ating kasaysayan. Ang kasaysayan na pinipilit nila ngayong baguhin. Balikan natin ang ginawa ng mga henerasyon bago tayo. Balikan natin ang isang panahong nasadlak ang bayan sa kadiliman dahil napuno man ng ningning ng bansa at nasilaw ang ilan, nawalan naman ang tunay na liwanag ng kalayaan. Napalitan ito ng lagim ng kapangyarihan ng iisang tao lamang. Sa gitna ng lagim, sa kabila ng kapangyarihan ng iisang tao lamang, may mga taong piniling magsindi ng kandila kaysa murahin lamang ang kadiliman. Sa kabila ng paniniil sa karapatan nating magsalita at maghayag ng ating saloobin, sumibol ang malikhaing pakikibaka. Hindi lamang armas ang baril o sundang, kundi maging ang panulat. Isang Ruben Cuevas ang gumawa ng tula na nalathala sa pahayagan. May lihim pala itong mensahe. Ang tao sa likod ng alias na ginamit, tinugis, hinuli, at pinahirapan. Kung ngayon lang yang nangyari dahil sa joke at meme nyo, hahawa ka ng rehas na bakal o mas masama, tatanggap ng suntok, ng kulata, ng kuryente. Sa panahong ikinulong o nagkubli ang mga pinuno, ang liwanag sa dilim ay nagmula sa mga ordinaryong mamamayan, mga kabataan, manggagawa, kababaihan, profesional mula sa Luzon, Visayas at Mindanao na piniling lumaban, mag-alay ng dugo. Hindi mapayapa ang revolusyon. Hindi ito party o picnic o piyesta. Ito ay madugo at tigib ng luha na pinambayad sa kadayaan mo. Umuwi si Ninoy para mapayapang kausapin si Marcos na ibalik ang demokrasya at mga kalayaan. Ngunit, binaril si Ninoy Aquino. Itinumba ng isang bala. Katirikan ng araw sa isang airport na binabantayan ng 2,000 sundalo.
kung ang kapangyarihan ng isang tao, ng isang diktador, ay hindi kayang sawatahin ang epekto ng inflation at pagbagsak ng ekonomiya at paglobo ng ating utang at hindi kayang protektahan ang isang Ninoy Aquino, paano niya mapoprotektahan ang bayan? Nahahawi ang dilim sa milyon-milyong taong nagsindi ng kandila ng katapangan sa kanilang mga puso. Sila ay gumamit ng kanilang mga paa, kamao, sining at musika upang ipakita ang kanilang paninindigan. Galit sila sa mga namumuno, sa mga nasa tuktok. Pero hindi lang ito nagmumula sa galit lamang. Ang pinagmumulan nito ay pag-ibig sa bayan. Mula Tarlac hanggang Tarmac, Ayala Avenue, Ugarte Field, Welcome Rotonda, Liwasang Bonifacio, at iba't ibang panig ng bansa mula Sikulan hanggat Muwalis. Tumindig ang bayan gamit ang malikhaing pakikibaka na nagmumula sa radikal na pag-ibig. Nagpatawag ng biglaang halalan ang diktador. Pagkakataon nang maipahayag ng bayan ang kanyang paghihimagsik sa kapangyarihan ng isa. Dinala ng bayan ang balo ni Ninoy upang tumindig laban kay Marcos. Pebrero 1986. Sa bilangan ng boto sa COMELEC, nananalo ang diktador. Habang sa bilang ng watchdog na NAMFREL, si Cory Aquino naman ang yamado. Hindi natiis ng ilang computer tabulator sa COMELEC ang milagrong nangyayari. Matapang sila nag-walk out at isiniwalat sa mundo na pinapalitan ang bilang ng boto. Kasama po natin ang dalawa sa kanila. Sa kabila nito, kinumpirma pa rin ng batasan ang pagkapanalo ni Marcos. Pero hindi totoong walang papel si Cory sa EDSA. Siya itong naghanda sa puso ng bayan nang magtawag siya ng boycott sa mga kumpanyang sumusuporta sa diktadura sa loob ng 10 araw na magtatapos sa isang nationwide strike sa araw ng panunumpa ni Marcos, Pebrero 25. Idedeklara pala ulit ni Marcos ang martial law. At matapos manumpa, ipapahuli muli ang oposisyon. Ngunit, nagpaplano na pala ng kudeta ang defense minister ni Marcos upang unahan ang kanyang kalaban sa loob ng administrasyon ng kanang kamay ni Marcos na si General Fabian Ber. Naalaman ng Malacanang ang kanilang plano, kaya kumalas na si Enrile sa pamahalaan kasama si General Fidel Ramos. Ngunit hindi agad sila pinaniwalaan. Sa pakiusap sa radyo ng kapatid ni Ninoy na si Butz Aquino ng ATOM at ng Arsobispo ng Maynila, Jaime Cardinal Sin, nagpuntahan ng mga tao sa EDSA upang protektahan si Enrile, Ramos at ang mga kasama nilang mga sundalo. Dahil sa boycott na pinatawag ni Cory, nakahanda ang bayan at pangalan niya ang kanilang sinisigaw. Ang mga tangking pupuksa sa kanilang rebelyon sa utos ng kapangyarihan ng isa, pinigil ng kapangyarihang bayan, people power. Niligtas ng bayan ng kanyang sarili sa mas madugong kaguluhan na binalak na mangyari ng mga puwersa sa loob ng pamahalaan. Isa itong jigsaw puzzle na guguho kung may isang piyesang mawawala. Simbahan, militar, at lahat ng sektor ng mamamayan. Sa lugar na ito mismo, dito sa Club Filipino, Pebrero 25, 1986, nanumpa ang isang babaeng nakadilaw.
ang balo ni Ninoy, si Cory, bilang Pangulo, nanumpa rin ng diktador. Ngunit sa gabi din yan, alas 9:05 ng gabi, sinundo siya ng mga helicopter ng mga Amerikano at lumayas siya. Sumiklab ang pagdiriwang ng bayan, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa Cebu, sa Iloilo, sa Baguio, sa Davao, sa Zamboanga, sa Bicol, sa buong Pilipinas. Napalitan ang kapangyarihan ng isa ng kapangyarihan ng bayan, people, power, na ipinagkatiwala natin sa isang babae, kay Presidente Cory Aquino. Corazon Cory Aquino, the first female president of the Philippines, is widely revered for her contributions to the reinstatement of democracy in the nation. But who was Cory prior to her presidency? Born in 1933 in Paniqui, Tarlac, Maria Corazon Sumulong Cojuangco hailed from a family with a notable history. Cory's father, Jose Cojuangco Sr., was named after his grandfather, Coyu Juan originally, who migrated to the Philippines from China in 1861. He settled in Malolos, initially working as a maestro carpintero. In 1896, after working on a local church in Paniqui, Tarlac, the elder Jose later invested in rice and sugar mills. Cory's grandfather, Melesio, the son of Jose, served as a representative of Tarlac during the First Congress in 1907. Melesio's son, Jose, Cory's father, followed in his father's footsteps and became a representative of Tarlac from 1934 to 1946. Cory's mother, Demetria Sumulong, belonged to another distinguished political family. Demetria's father, Juan Sumulong, served as a senator. Her brother, Lorenzo, also became a senator, and another brother, Francisco, was a representative of their home province of Rizal. Cory's perspective and worldview were shaped by growing up in a family deeply involved in public service and by her exposure to international influences. She graduated from the College of Mount St. Vincent in New York with a Bachelor of Arts degree in French and a minor in mathematics. Cory's life changed dramatically when she met Benigno Aquino Jr., an emerging politician from her home province. They married in 1954, and their marriage would play a crucial role in shaping her future in politics. While Ninoy Aquino's political career flourished and he became a vocal opponent of the authoritarian regime, Cory focused on raising their children amidst the looming threat of political persecution during martial law. Following Ninoy's assassination in 1983, Cory emerged as a symbol of those who have suffered by authoritarian rule. She was hesitant to enter politics, but she was pushed into leadership to unite the opposition. The 1986 People Power Revolution propelled her to global prominence as the 11th President of the Philippines. Cory Aquino's legacy extends beyond her political achievements. She demonstrated strength in the face of adversity and became the icon of hope and democracy. Her presidency laid the foundation for a more open and democratic Philippines. Her journey from a quiet life to the pinnacle of political power reflects the resilience and strength of character that defined her as the people's president. O, diba? Raise your right hand and repeat after me your oath of office. I, Corazon Cojuangco Aquino, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend its fundamental law, execute its just laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. At dito po mismo sa lugar na ito, naganap ang makasaysayang unang panunumpa ng ating dating Pangulong Corazon Aquino. Tandaan natin na ang problema sa kapangyarihan ng isang diktador ay sentralisasyon. Demokrasya ang demokrasya dahil nagkakaroon ng checks and balances. Ang tatlong sangay ng pamahalaan, executive, legislative at judiciary. Inangkin lahat ng diktador ang kapangyarihan yan.
Sa kanyang panunumpa sa lugar na ito, pansinin na pinalitan ni President Cory ang salitang to preserve and defend its constitution, execute its laws, pinalitan ng to preserve and defend its fundamental law, execute its just laws. Kinailangang buwagin ang saligang batas ng 1973 na siyang nagpalakas sa kapangyarihan ng isa. Kaya tinipon ang mga mariringal na mamamayan ng Pilipinas mula sa iba't ibang sektor at paniniwalang politikal upang balangkasin ang bagong saligang batas. Kung naputol ang pakikipagkapwa at dinambong at pinutol ang ginhawa sa panahon ng diktadura, kailangang ibalik ito sa bagong konstitusyon. Kailangang matuto tayo sa kasaysayan. Dahil ang saligang batas ay hindi lamang kapirasong papel. Ito ay nagtataglay ng ating mga pangarap para sa isang bansang mas maginhawa at malaya. Isang bansang ang kapangyarihan ay nasa bayan. Isang bansang ginagamit ang kapangyarihan upang makipagkapwa, upang maiangat ang kabuhayan ng nakararami at maprotektahan ang ating kalayaan. Hi! Makasaysayang umaga po sa ating lahat. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Salamat po. Sorry, lilihis muna ako sa script. Napaiyak na naman ako. Tuloy po natin. Pinoy, kaya pa ba? Kasaysayan mismo natin ang magsasabi na kung kinaya nating pahangain ang mundo noon sa ating people power, kaya nating ibangon muli ang ating puri at dangal. Noong 1986, dahil sa isang pagkakaisa, dahil sa ating solidarity, nagawa natin ang imposible. Napabagsak natin ang isang malakas na diktadorya. Malubak man at matrapik ang landas tungo sa mas malawak na demokrasya matapos ang EDSA, hindi pa rin natin maikakaila na may mga biyaya tayong natamo dahil dito. Kaya hindi lamang kapirasong papel na basta-basta ibinabasura ang 1987 Constitution. Pinagkalooban natin ito ng kapangyarihan na ipatupad ang isang maginhawang Pilipinas. Ito ay tagumpay ng bayan at luwalhati ng bansa. Ngunit kung meron tayong dapat matandaan, mananatiling kapirasong papel lamang ito kung hindi natin ipatutupad ang diwa ng pakikipagkapwa sa ating mga puso at pang-araw-araw na buhay. Ang diwa ng demokrasya ay ang pagbibigay ng kapangyarihan sa ating kapwa. Sa kabutihang loob lamang tayo tunay nagiginhawa at lalaya. Kung ang diwa ng pakikipagkapwa ay buhay sa ating kalooban, tayo ang saligang batas. Tayo ang liwanag sa dilim. Tayo ang pamahalaan. Ang bayan ang tunay na makapangyarihan. Tayo ang babaklas sa tinakala ng kahirapan at kasamaan at magpapalaya sa mga nasa laylay ng ating lipunan. Ang bayan ang may lakas na gawing posible ang imposible. Patuloy tayong mangarap. Patuloy nating igalaw ang ating mga kamay sa pagkilos. Dahil kaya natin!
Lunch will be served. Lunch will be served. Don't go yet. Check.